Alam mo ba yung kwento na paulit-ulit mong naririnig mula sa mga matatanda? Yung tipong halos kabisado mo na. Pero sa tuwing ikinukwento nila ulit, kinikilabutan ka pa rin kahit alam mo may halong kalokohan. Ganito ang kwento ko. Pero hindi ito imbento. Hindi rin ito kwento lamang ng kapitbahay ko. Totoong totoo ito. Dahil ako mismo ang nakaranas nito. Noong panahon ng dekada 90, wala pang internet, wala pang Netflix, at wala pang unlimited na cellphone data. Na kung gusto mong makapanood ng TV, kailangan malinaw ang signal. Kailangan malakas ang kamay mo para kalabugin ang likod ng telebisyon nyo. Kanya-kanyang diskarte kung saan mo siya babanatan. Sa ibabaw, tagiliran, 3 o 5 kalabog. Bahala ka, basta bumalik lamang ang inyong pinapanood. Pero kapag minalas-malas talaga, hindi pa rin malinaw. Aakyat ka talaga ng bubong para pihitin ang antena. At doon nagsimula ang lahat. Sa aming bubungan. Sa mga panahong iyon, ang bawat gabi ay parang pelikula ng Seiko Films. At sa mga katanghalian, maririnig mo ang paborito ng mga manang sa bawat bahay. Ang tasty ng tahanan. Samantalang kami naman ng mga pinsan ko, lagi lamang kaming nakatutok. Siyempre, doon sa may magandang gabi bayan, lalo na kapag undas o Halloween special. Pero sa aking kwentong ito, hindi na namin kailangan pang manood ng takutan sa may TV dahil ang kilabot ang siyang bumisita sa mismong bubungan namin. Ngayong gabi. Isang gabi ito ng Sabado, abala ang buong pamilya sa panonood ng isang pelikula ni FPJ. Nagkakabanatan na. Pinapaulanan na ng Armalite si Fernando po. Walang tuknat na barilan. Hindi pa rin ito tinatamaan. Kahit isang gaplis, habang nakatago lamang siya sa may posting payat. Partida, wala pa siyang suot na agimat. Hinugot ito ang kanyang 45 at gumanti ng 4 na putok. Pambihira, bumulagta agad sila. Nagpaputok muli ito, sunod-sunod. At puro sa ulo ang tama. Partida, kakalabas pa lamang niya sa pinagtataguan niya yan ha. At sa wakas, nakapag-reload na ang mga kontrabida sapat pinagtad ulit siya ng bala. Pero, yung isa wala pa rin tumatama habang si FPJ naman ay hindi na uubusan ng bala. Mainit ang laban. Walang tigil na putukan. Nang bigla na lang, parang binuhusan ng asin ang aming telebisyon. Nawalan ng linaw ang signal. Ang eksena ni FPJ ay parang naging chalk drawing sa may blackboard. Puro linya, puro static. Siyempre, sino pa ba ang aasahan? Eh di ako. Ako na naman ang uutusan. Ikapan ng tsuhin ko. Ay, Kevin! Kevin! Madali ka! Madali! Umakit ka sa may bubong. Bilisan mo! Pihitin mo na yung antena! Bilis! Nagkakaputukan na! Sigaw ng tito ko habang lumagok pa ng malamig na alak. Naika ako. Ha? Iyaan mo na tito! Kahit naman ibalik ang signal eh. Di pa rin naman nila matatamaan yan eh. Ganon. Baka ikaw tamaan sa akin. Teka, asan na ba yung alpover ako? Loko-loko to Sumasagot ka pa ha? Ha? Teka. Oo, no. Teka lang. Eto na nga eh. Ano ba yun? Bilisan mo na! Tempos sinasabi. At heto ako. Bit-bit ko ang flashlight. Hinubad na ang aking tsinelas. At dahan-dahan na akong umakyat. Walang ilaw ang paligid, kundi tanging liwanag lamang ng buwan. Nang makarating ako sa tuktok ng bubungan, bigla akong natigilan. Nagtataka ako dahil nakita kong may bali sa isang aluminum na tangkay ang aming antena. At naaktong dadamputin ko na, bigla akong napailag. Parang may mabilis na lumipad doon sa may ibabaw ko. Pero paglingon ko, wala naman. Narinig ko na ang boses ng tiyuhin ko. Minamadali ako, kaya dito minasdan ko ang antena. Sa aking palagay, kaya siguro nabali ito, ay may mabigat ditong dumapo. Na ang unang pumasok pa nga sa isip ko. Uwak. Oo, baka nga naman ay malaking uwak. Yun ang may sala. Pero teka, may uwak nga ba dito sa may tondo?
Ewan ko. Hindi ko na masyado pang inisip. Pinumpuni ko na ang parting na bali at inayos ang pagkakaposisyon ng antena. Dinig ko pa ang palakpakan doon sa may baba. Bumalik na yata ang linaw ng palabas. Kung kaya bumaba na ako. At nang tanungin ko ang tiyuhin ko kung kamusta na ba si FPJ. Tinamaan naman ba? Na ang sagot ba naman sa akin? Ewan niya. Dahil nilipat na pala nila sa may basketball ang palabas at kanina pa sila nanonood. Pambihira, di ba? Pero hindi pa rin nawala ang isang katanungan sa may isipan ko. Ang nakita ko kanina, parang ang laki naman ng uwak na yon. Ilang araw lang ang lumipas at gabi na naman. Siyempre, palabas na naman ni FPJ ang nasa aming TV. Nasa may lamesa ako noon at nag-aaral. Pero papaano ka ba naman makakapag-aral sa sobrang lakas ng tunog ng TV na sinasabayan pa ng kanilang mga boses na akala mo mga commentator sa may radyo? Na ilang sandali pa, narinig ko na naman ang alingas-ngasang TV. Naku po, kasunod nito ay ang pagtawag na naman sa may pangalan ko. Static na naman daw. Medyo mainit ang ulo ko noon kasi ang dami nangang lamok sa sulok ko at ako na naman ang laging pinapaakyat ng tiyuhin ko. Pero sige na nga, matapos lamang. Mabilis ko nang hinubad ang tsinelas ko para umakyat na ako. Dala ko ulit ang flashlight at isinuot ang jacket para naman hindi ako kagatin ng lamok. Pero pagkarating ko sa may bubong, halos napamura ako. Dahil ang kordon ng antena parang sadyang ipinulupot sa may poste nito. Nagtataka ako, hindi ito maaaring gawa ng hangin na tila ba parang may dalawang kamay na pumihit at sadyang nag-ikot ng nag-ikot sa may poste nito. Pinagpawisan ako kahit malamig ang hangin dahil medyo nahirapan akong pihitin at ayusin ang mga pagkakabuhol. Pero kinakabahan ako. Hindi ko alam kung bakit. Dahil ba sa kaba o dahil baka sa may multo o baka yung malaking uwak na naman. Pinilit ko na lang ang sarili ko at inayos ang kordon. Pero bago ko bumaba, napansin ko ang isang bagay na parang aninong dumaan sa may kabilang bubong. Napatingin ako. Wala namang tao. Kung kaya ay pinaniwala ko na lang ang sarili kong baka pusa lamang yon o baka kapitbahay ko na nagsasampay sa ibabaw ng bubong. Gabi na naman ng Sabado. Ito na ang gabi ng tunay kong bangungot. Araw ng pagbabanding ng pamilya. Nanonood ng comedy ni Babalu at ni Dolphy. Pero bigla na namang nabulag ang aming TV. Kevin, ikaw na naman. Sige na, akatin mo na. Sa totoo lang, gusto ko na sana magreklamo pero para matapos na, umakyat ulit ako. Pero habang paakyat pa lamang ako ng hagdan doon sa may likuran ng bakuran, parang may narinig akong kakaiba. Parang may naglalagaslas sa yero. Pero hindi yung tunog ng ulan. Mas mabigat, mas malakas. At pag-akyat ko, halos mabitawan ko ang flashlight na dala ko. Dahil sa may ibabaw ng bubong, hindi lang antena ang nasira. May nakasabit na pakpak. Itim, makintab at pumapagaspas. Nang itutok ko ang flashlight, biglang tumingin ito sa akin. Babae. Isang babaeng may mata na parang basag na bintana, namumula, at ang bibig nito ay may dugo pa sa may gilid. Nagkatitigan kami. Para akong tinakasan ng kaluluwa ko. Sumigaw ako ng malakas. Hindi ko na naisip kung naririnig ba nila ako sa loob ng bahay. Basta sumigaw ako. Akma na itong lalapit. Pero dahil sa pag-atras ko, kamuntikan na akong mahulog sa may kinatatayuan ko. Mabuti na lamang, nakakapit ako sa isang kahoy na poste. Kalampagan. Malakas. Narinig ito ng tito ko at napapasigaw. Anak ng... Kevin! Kevin! Kalabugan. Narinig kong papaakyat sila at doon ay parang nagmamadaling kumawala ang nilalang.
Nakapulupot ang kanyang pakpak doon sa may kordon ng antena. Parang nasabit. Nagwawala siya. Nagsusumigaw. Hindi. Nagngingit-ngit ito na parang hayop. At pagkarinig niya sa mga yabag nila tito, eksaktong bigla siyang nakawala. Lumipad ito papaitaas. At naiwan ng malansang amoy nitong dugo. At kalawang. Bumaba na kami at para akong zombie. Pawisan, nanginginig, tulala at hindi makapagsalita na ika naman ng tito ko. Kevin, ano na naman nangyari sa'yo, Kevin? Nahulog ka ba? Nakuryente ka? Magsalita ka nga. Uy! At dito, pautal-utal akong sumagot na ika ko. Tito, may nakita ako doon sa may bubong. Babae, pero hindi kumpletong babae. Hindi normal. Kalahating katawan na may pakpak. Tumawa lang siya at sinabi pa nga ng tito ko. Ay, nako. Ha, pinasabi ko na nga ba, yan ang napapala mo. Kakapanood mo ng Calvento Files. Kaya kung ano-ano na lang pumapasok dyan sa may utak mo. Jesus mio naman talaga oh. Kala ko kung ano na. Pinilit kong ikwento ang lahat. Ang malaking pakpak, ang nakakatakot na mata, ang kalmot sa mayero. Pero wala ni isa sa kanila ang naniwala. Hanggang ngayon, hindi pa rin. Simula noon, araw-araw habang naglalakad ako sa palengke, sa plaza, kahit sa may simbahan, tinititigan ko ang bawat mukha ng nakakasalubong ko. Dahil sa aking sarili, baka isa sa kanila ang nakita ko. Pero wala akong makilala. Ika ko na lamang sa may sarili ko. Siguro, hindi siya taga rito. Siguro, dumayo lang. Na isang kaibigan ko ang nagbiro na ika niya na kung taga rito ang nakita ko. Malamang, kabisado na niya ang mga antena. Kabisado na niya ang mga pasikot-sikot sa may ibabaw ng mga bubungan at hindi siya maaaring masabit. Na oo nga, may punto siya. Baka nga ito ay dayo lamang. Pero ang tanong ko, bakit sa amin siya palagi dumadapo? Isang buwan matapos ang insidente, napilit ko na si Tito na magpakabit na kami ng cable. Sabi ko, para malinaw ang kanilang panonood ng NBA at hindi na ako aakit pa doon sa may bubungan. Hindi ba totoo naman? Pero higit pa doon, ayoko na talagang umakyat ulit. Ayoko na. Hindi na. At magmula noon, kahit lumabo pa ang signal, kahit wala nang palabas, hindi mo na ako mapapaakyat sa may bubungan. Minsan, lalo na paggabi, naririnig ko pa rin ang langit-ngit ng mga yero na ang tanging ginagawa ko. Sinasarado ko na lamang ang mga bintana. Binabulutan ko ng kumot ang aking sarili at nagdarasal kahit hindi naman ako relihiyoso. Nasa hustong gulang na ako ngayon. Pero sa tuwing naaalala ko ang gabing iyon, parang bumabalik lahat. Bawat ingay sa may bubungan, bawat malamig na simoy ng hangin, at higit sa lahat, ang mata ng halimaw na yon na parang alam ang pangalan ko. Sabi nila, ang takot ay gawa-gawa lamang ng ating isip. Pero paano kung totoo? Paano kung may mga nilalang talaga tuwing gabi na hindi natin lubos na nauunawaan? Ako po si Kevin at ito ang kwento ko. Hindi po ito katang-isip. Hindi rin ito eksena sa pelikula. Masasabi kong isa itong paalala. Kung may antena kayo sa may bubong, huwag na kayong aakyat mag-isa. Lalo na sa gabi. Mas mabuti pang wala kang mapanood kesa naman may makita kang hindi mo na makakalimutan habang buhay.